Welcome sa Filipino 3, Quarter 3, Week 5 to 8 Reviewer with Answer Key na inihanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa. Week 5. Pagbibigay ng pangunahing kaisipan. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay ang mensahe na napapaloob sa larawan o sa isang sanaysay. A. Paglalahad, B. Paglalarawan, C. Pangangatwiran, D. Pangunahing kaisipan. Number 2. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag na naglalayong linawin ang isang idea o konsepto, bagay o kaisipan na lubos na mauunawaan ng nakikinig o bumabasa. A. Paglalahad, B. Paglalarawan, C. Pangangatwiran, D. Pangunahing kaisipan. Number 3. Ito ay kadalasang nakabatay sa pandama ng tao sa paningin, pang-amoy, panlasa, pandama at pandinig. A. Paglalahad, B. Paglalarawan, C. Pangangatwiran, D. Pangunahing kaisipan. Number 4. Mas nahihikayat natin ang ating mga mambabasa o tagapakinig na hindi lamang tayo nagsasabi ng ating pansariling opinyon, bagkus ay wasto o tama ang ating mga sinasabi o ibinabahagi. Anong paraan ito? A. Paglalahad, B. Paglalarawan, C. Pangangatwiran, D. Pangunahing kaisipan. Para masagutan natin ang katanungan sa bilang 5 at 6, atin munang basahin ang teksto. Ang pagkakaroon ng edukasyon ng isang tao ay mahalagang bagay. Upang mabago ang lipunan, mahalagang makatapos ng pag-aaral ang mga bata. Ang sabi nga ni Nelson Mandela, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata na magagamit upang makapagpabago sa mundo. Kaya pagsumikapan nating makatapos ng ating pag-aaral. Number 5. Ano ang pangunahing kaisipan ng binasang teksto? A. Ang edukasyon ay isang sandata. B. Si Nelson Mandela at ang edukasyon. C. Ang edukasyon ay mahirap makamit. D. Ang edukasyon ng isang tao ay mahalagang bagay. Number 6. Anong paraang ginamit upang maipahayag ang teksto? A. Paglalahad, B. Paglalarawan, C. Pangangatwiran, D. Wala sa nabanggit.
Upang masagutan natin ang bilang 7 at 8, atin munang basahin ang teksto. Ang sampagita ang ating pambansang bulaklak. Ito ay mabango at tunay ngang kahali-halina. Dahil sa angkin nitong amoy ay ginawa rin itong pabango. Ang sampagita ay tulad ng mga bituin dahil sa hugis nito. Napakaganda rin ng kulay nitong puti, ang kulay ng kalinisan at kapayapaan. Number 7. Ano ang pangunahing kaisipan ng binasang teksto? A. Ang sampagita at ang hugis nito. B. Ang sampagita at ang kulay nito. C. Ang sampagita na ginagawang pabango. D. Ang sampagita at ang mga katangian nito. Number 8. Anong paraang ginamit upang maipahayag ang teksto? A. Paglalahad. B. Paglalarawan. C. Pangangatwiran. D. Wala sa nabanggit. Upang masagutan natin ang bilang 9 at 10, atin munang basahin ang liham. Ika-10 ng Enero 2021. Mahal kong Myra, kumusta ka na? Maligayang bati sa iyong kaarawan. Sayang at hindi ako makadadalo sa inyong pagdiriwang. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon. Sana mawala na ang pandemya upang sa susunod mong kaarawan ay makarating ako sa inyo. Inaasahan ko ang iyong pag-unawa. Ang iyong kaibigan, Charmaine. Number 9. Ano ang pangunahing kaisipan ng binasang teksto? A. Ito ay tungkol sa pandemya. B. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan nina Myra at Charmaine. C. Ito ay tungkol sa pagiging magkapatid nina Myra at Charmaine. D. Ito ay tungkol sa dahilan ng hindi pagdalo ni Charmaine sa kaarawan ni Myra. Number 10. Anong paraang ginamit upang maipahayag ang teksto? A. Paglalahad. B. Paglalarawan. C. Pangangatwiran. D. Wala sa nabanggit. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 5. Pagbibigay ng pangunahing kaisipan. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B.
Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Week 6. Pagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay nangangahulugan isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. A. Tema, B. Paksa, C. Hinuha, D. Wala sa nabanggit. Number 2. Ang hinuha ay tumutulong sa pagtukoy ng nilalaman at banghay ng mismong kwento. A. Tama, B. Mali, C. Pwede, D. Maaari. Number 3. Baka hindi siya makarating sa ating pagpupulong. Aling salita sa pangungusap ang ginamit sa pagbibigay ng sariling hinuha? A. Hindi, B. Baka, C. Makarating, D. Pagpupulong. Number 4. Ang taas na ng presyo ng gasolina ngayon, marahil tataas ang pamasahe. Aling salita sa pangungusap ang ginamit sa pagbibigay ng sariling hinuha? A. Presyo, B. Tataas, C. Marahil, D. Pamasahe. Number 5. Ang aking tatay ay may dalang pasalubong. Siguro ay bago siyang sweldo. Aling salita sa pangungusap ang ginamit sa pagbibigay ng sariling hinuha? A. Tatay, B. Siguro, C. Sweldo, D. Pasalubong. Number 6. Ito ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang bahagi ng pangungusap. A. Pandiwa, B. Pang-ukol, C. Pang-abay, D. Pangalan. Number 7. Ginagamit ito upang kilalanin ang lugar o pinagmulan ng gawa, kilos o layon. A. Pandiwa, B. Pang-ukol, C. Pang-abay, D. Pangalan. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pang-ukol? A. Ukol sa, B. Laban sa, C. Tungkol sa, D. Lahat ng nabanggit. Number 9.
Ukol sa kabataan at sa kanilang karapatan sa edukasyon ang kanilang pinag-uusapan. Ang nasalungguhitang salita ay anong uri ng pang-ukol? A. Pang-ukol sa ngalan ng tanging tao. B. Pang-ukol na ginagamit na pangalang pambalana. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Number 10. Ayon kay Dr. Jose Rizal, mahalin natin ang sariling wika. Ang nasalungguhitang salita ay anong uri ng pang-ukol? A. Pang-ukol sa ngalan ng tanging tao. B. Pang-ukol na ginagamit na pangalang pambalana. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 6. Pagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Week 7. Wastong gamit ng pang-abay. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. A. Pang-uri. B. Pang-ukol. C. Pang-abay. D. Pangalan. Number 2. Ito ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. A. Pang-uri. B. Pang-ukol. C. Pang-abay. D. Pangalan. Number 3. Ang paaralang pinapasukan ni Jojo ay labis na maganda. Aling salita sa pangungusap ang halimbawa ng pang-abay? A. Jojo. B. Labis na. C. Paaralan. D. Maganda. Number 4.
Talagang mabagal ang kanyang pag-asenso, subalit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Aling salita sa pangungusap ang halimbawa ng pang-abay? A. Kanya, B. Pag-asa, C. Nawawalan, D. Talagang mabagal. Number 5. Ito ang uri ng pang-abay na ang mga salitang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan nito. A. Pang-abay na panlunan, B. Pang-abay na pamaraan, C. Pang-abay na pamanahon, D. Pang-abay na kataga o inkliti. Number 6. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na kataga o inklitik? A. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. B. Tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. C. Niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. D. Nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Number 7. Ito ang uri ng pang-abay na nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. A. Pang-abay na panlunan, B. Pang-abay na pamaraan, C. Pang-abay na pamanahon, D. Pang-abay na kataga o inklitik. Number 8. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na pamanahon? A. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. B. Tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. C. Niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. D. Nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Number 9. Ito ang uri ng pang-abay na tumutukoy sa pook na pinangyarihan, pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. A. Pang-abay na panlunan, B. Pang-abay na pamaraan, C. Pang-abay na pamanahon, D. Pang-abay na kataga o inklitik. Number 10. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na panlunan? A. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. B. Tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. C. Niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. D. Nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Number 11. Ito ang uri ng pang-abay na nagsasaad kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na inilalahad ng pandiwa. A. Pang-abay na panlunan, B. Pang-abay na pamaraan, C. Pang-abay na pamanahon,
D. Pang-abay na kataga o inklitik. Number 12. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na pamaraan? A. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. B. Tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. C. Niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. D. Nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Number 13. Ito ang uri ng pang-abay na naglalahad ng sukat o timbang. A. Pang-abay na pananggi. B. Pang-abay na panggaano. C. Pang-abay na pang-agam. D. Pang-abay na panang-ayon. Number 14. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na panggaano? A. Ayaw na nilang sumali sa paligsahan. B. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. C. Marahil ay natuto na siya mula nang mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. D. Oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Number 15. Ito ang uri ng pang-abay na nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. A. Pang-abay na pananggi. B. Pang-abay na panggaano. C. Pang-abay na pang-agam. D. Pang-abay na panang-ayon. Number 16. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na pang-agam? A. Ayaw na nilang sumali sa paligsahan. B. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. C. Marahil ay natuto na siya mula nang mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. D. Oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Number 17. Ito ang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon. A. Pang-abay na pananggi. B. Pang-abay na panggaano. C. Pang-abay na pang-agam. D. Pang-abay na panang-ayon. Number 18. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na pagsang-ayon? A. Ayaw na nilang sumali sa paligsahan. B. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. C. Marahil ay natuto na siya mula nang mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. D. Oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan.
Number 19. Ito ang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi. A. Pang-abay na pananggi. B. Pang-abay na panggaano. C. Pang-abay na pang-agam. D. Pang-abay na panang-ayon. Number 20. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na pananggi? A. Ayaw na nilang sumali sa paligsahan. B. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. C. Marahil ay natuto na siya mula nang mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. D. Oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 7. Wastong gamit ng pang-abay. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Week 8. Pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto o pagbibigay ng pamagat sa binasang teksto. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. A. Sanhi. B. Bunga. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Number 2. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. A. Sanhi.
B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 3. Ito ang resulta o kinalabasan ng pangyayari sa isang partikular na akda o sulatin. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 4. Araw-araw ay nag-aaral ng aralin si Aya, kaya lagi siyang nakakapasa sa pagsusulit. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 5. Araw-araw ay nag-aaral ng aralin si Aya, kaya lagi siyang nakakapasa sa pagsusulit. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 6. Kailangan niyang magtipid upang makabili ng nais na relo. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 7. Kailangan niyang magtipid upang makabili ng nais na relo. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 8. Naging maayos ang kanilang buhay dahil nagsumikap sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 9. Naging maayos ang kanilang buhay dahil nagsumikap sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Ang nasalungguhitang mga salita ay patlang. A. Sanhi, B. Bunga, C. A at B, D. Wala sa nabanggit. Number 10. Mahusay sumayaw si Nolly. Araw-araw ang ginagawa niyang pag-iensayo. Gusto niyang makamit ang pagiging kampyon. Gusto niyang ikarangal siya ng kanyang mga magulang. Ano ang maaaring pamagat ng maikling teksto? A. Ang gusto ni Nolly. B. Ang pag-iensayo ni Nolly. C. Ang parangal kay Nolly. D. Ang pangarap ni Nolly, maging kampyon.
Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 8. Pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto o pagbibigay ng pamagat sa binasang teksto. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!